Salamat kayo sa special. Muna kung save na bitaw ka, mga lagad gyud ta sa Ginoo. Amen. Kay dili gyud belalim ang gibuhat sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kumuingon ta mahigalang sa atong panahon karon, nagsakripisyo ta, nagantos ta para sa Ginoo, dili nato matumbasan ang sacrifice nga nabuhat sa ato ang manluluwas para sa ato. Usa I encourage everyone here, ikaw nga giluwas ni Hesukristo. Pangalagad sa Ginoo, sunda siya. Dili nato mabayran ang sacrifice ngayang gihatag para sa tuwa. Di nato mabayran ang kaluwasan. Magpasalamat na lang ganit ang mga igsoon nga ang kaluwasan pinaagi sa grasya. Kay kung ang kaluwasan na ibayad, walay usa nato nga maka-afford yun. O kitang tanan, hangtod karon naapata sa kangitngit. Hangtod karon wala pa tay paglaom. O kung mamatay ta, kitang tanan, malaglag yun sa impyerno. Busa ikaw, kung nakadini karon niya, wala pa kay Kristo sa imong kinabuhi, ayaw sayangi ang kaninga panahon sa imong kinabuhi. This is your time. Grab the opportunity. Gioferan ka ni Kristo. Gioferan ka sa Diyos og eternal life. Ug ang eternal life naa diha sa iyang bugtong anak nga si Kristo. Di na ka kinahanglan magsakripisyo. Di na nimo kinahanglan tumanon ang napulo nga sugo, tungod kay naanay nakatuman ana, naanay nagsakripisyo para sa imuha, ug naanay nagpuli sa imong lugar, ikaw ang dapat mamatay dito sa cross, pero tungod sa dako nga gugma sa Dios alang kanimo, ang iyang bugtong anak ang nagpuli sa imong lugar. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kung wala pa si Kristo sa imong kasing-kasing, abrihin mong kasing-kasing. Ayaw ipalabaw ang imong garbo sa imong kinabuhi. Abrihin mong kasing-kasing. Walay laing makadala sa imong kalag dito sa langit. The only way to enjoy life and to live in heaven is through the Lord Jesus Christ. Nagsulti siya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So kung kinsa man ka nga bisita karon, pero unya wala pa kay Kristo di sa imong kinabuhi, I urge you, please open your heart, invite Jesus to come into your life, and receive Him as your Lord and Savior. Maayong buntag din sa inyong tanan. Before ko magsugod, gusto ko magpasalamat sa ato ang beloved pastor, Pastor Toto, for inviting me and for giving me the privilege nga makatindog karon sa inyong atubangan o makawali sa pulong sa Dios karong buntag. By the way, para sa mga uban nga wala pa nakaila sa kuha, ang ako na pangalan si Van B. Campisinio. Gipadala ko sa Dios dito sa Santo Tomas, sa Barangay Tibalog, ug dito ko nagngalagad sa Ginoo. Nag-start ng pioneering work dito way back in 2006 nga gi-send out ko gikan ani nga church. This is my home church. And then 2 years later na organize ang amuang simbahan sa Grasya sa Ginoo on year 2008. Ang among simbahan ginganlan siya North Davao Baptist Church. Now, while na ako dito, ang ako ang nasawa, nagskwela pa po siya diri sa Davao Baptist Bible College. So both of us are product of the ministry in Mount Apo Baptist Church. Muna nga di gyud nako pwede kalimtan ang kining simbahan nako mga igsoon, because I have many unforgettable moments in this church. I cannot afford to replace this church to other church. Ang akong tibok family na adiri. Ang uban ninyo wala na nakakita sa ilaha, pero na sila karon kauban sa tuang langitong Amahan ug sa tuang Ginoong Hesukristo dito sa langit. Ang akong mama gikuha siya way back 2012. And then 13 years later, ang ako ang manghod si John Michael gikuha siya 2023. And then last year, 2024, and then this year lang, ang akong papa ang ningsunod. Kami tibok pamilya, product mi sa ministry diri sa Mount Apo Baptist Church. Dako among pagpasalamat sa Ginoo ani nga simbahan, tungod kay dinhimi nakaila kang Hesukristo, dinhimi nagtubo, dinhi pud mi gitawagan sa Ginoo para magalagad sa iya full time. And it was a privilege to serve the Lord here in Mount Apo Baptist Church, kauban sa akong tibok family. And then on 2011, akong wife, nag-graduate siya sa Bible school diri,
And then 2012 gikasal mi diri gyapon sa Mount Apo Baptist Church. Ang pangalan sa akong asawa si Dominic Marie Papalid. Dominic Marie Salva Papalid Campisinio. And I really thank God for my wife kay nahimo siyang dako kayo nga tabang, no? Sa ako dito sa Buluhaton sa Tibalog. And kaming duha gipanalanginan sa Ginoo duha ka anak. And kami sa Montibok pamilya hangtod karon sa grasya lang gid sa Ginoo nakapadayon pagihapon. Og nangalagad gihapon sa Ginoo. Hangtod mga matay ta, mga Kristiyano, hangtod mga matay ta, mga lagad gid ta. Wa na may laing mas nindot nga buhaton nato sa mga luwas. Kung dili magalagad ta sa Ginoo. You know what? We are saved to serve. You are designed to follow Jesus and to serve Him. Because you have been bought with a price. Ang imong kinabuhi dili na imuha, iya na siya sa Dios. Dili na ka maglakaw sa imong kaugalingon. Sunda si Kristo kung unsay panawagan sa Ginoo sa imong kinabuhi, diha ka mga lagad sa Ginoo. Hangtod mamatay ta. You know what? Life is short. Daghang mga karaan nga mga member diri wala na karon nato sila nakita. Wala na sila ang katong mga daan nga generation. Bago lang nagistoryahan na mi Junpei og ni Brother Abel during break time after sa Sunday school nga ang katong mga karaan nga member diri sa Mount Apo Baptist Church nga wala na. And gingon ako nga lumalabay ra gyud itang tanan diri. Mapulihan gyud ay ang mga tao. Daghan ang mga nawala diri. Ang sunod na, ginginan ako si Kuya Abel, kami na po nilang Junpei ang sunod. Happy to po mag-50, 40 kapi nami. Junpei, Dalia, Bayo, kami man Jola. Humana mo, ang musunod, ang kanina dahil mga young people na to. Sunod sa mga young people, maniguwang na sila, ang kanilang mga bata na po. Sunod, ang mga maminyo, mga young people, ang ilang mga anak na po. Muna importante kayo karon nga mga panahon, at tuwag yung tuluan ang mga bata sa pulong sa Diyos, aron kay balo sila maglakaw diha sa Ginoo. Kay kung dili na to sila i-train diha sa Ginoo, unsay hitsura sa tuwang sunod nga generation. It's very important. Magtanom ta karon maningkamo ta parents, importante bisag gahig ulo imong anak, mag-faithful jud ka sa Ginoo. Barog jud diha sa matuoran. Dalha jud imong anak diha sa Ginoo kay mauna sila imupuli sa imuha. So, that's it, no? So, that's my kuan lang. Kay ginginam ako ni Brother Jonathan nga mag-testimony. Pwede lang nato ni palungan ng electric fan. Okay? Salamat. So, karong buntag, ang akong mensahe, ay, you know what, nag-ampo ko, since gitawagan ko ni Pastor Toto para mag-preach diri sa simbahan, nag-ampo jud ko unsa akong iwali sa banquet, unsa akong iwali sa Sunday morning, unsa akong iwali pagka Sunday afternoon. And you know what? Daghan ko gi-prepare nga mensahe para iwalin ako karong Sunday morning. Because I know, kasagaran ko Sunday morning na yung mga bisita. So na ako gi-prepare nga mga mensahe about salvation, na ako yung mensahe nga gi-prepare about worship, na ako gi-prepare nga mensahe about giving. Pero sa tanan nga mensahe nga ako ang gibuhat mga igsoon, walay usa nila nga gingon sa Ginoo nga mao nang iwali. Muna kaning mensahe nga ako ang ihatag karon sa inyo ha. Presko gyud ni siya nga mensahe. Karon pa lang gyud ako ni siya iwali para sa inyo ha. Because ang gusto nako every time nga mutindog ko aning pulpito, magwali ko bisag asa nga simbahan, ang akong mahatag sa mga tao ang mensahe gyud nga gikan sa kasing-kasing sa Ginoo. Kay wala man jud ko kay balo unsay mga panginahanglan sa mga tao. Most of our time namin dito sa Santo Tomas, nakibalo ko unsay need sa mga church dito. Pero dili sa niya, wala ko kabalo unsay need. O karon mga igsoon, mao ni ang gihatag sa Ginoo nga mensahe. And I hope nga maminaw ta. And kung karon mga igsoon, makadungog ka sa pulong sa Dios. Okay? I-examine ang imong kaugalingon. Kung maigo man gani ka sa pulong sa Dios, ayaw ka lain. Ayaw lain na pagsabot ang pulong sa Dios. Because ning anita di sa simbahan, aron kita matudluan ta sa pulong sa Dios ug mahibalot ta unsay kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi ug aron magiyahan ta sa atuang Christian life. So kung atong katuyuan sa pag-ani di sa simbahan aron nga kita ma-educate ta sa pulong sa Ginoo, whatever unsay i-serve sa Holy Spirit sa atoa nga mensahe may gala atoa ng dawaton ug atuan na siyang ikinabuhi.
Kay walay mahitabo nga kabag-uhan sa imong kinabuhi kung dili nimo dawaton o i-aplikar ang pulong sa Dios. Mahimong kawang ang imuhang pag-ani sa simbahan. Remember this, nag-ani ta di simbahan para simbahon nato ang Dios, dili para simbahon nato ang atong kaugalingon. We are not here to be entertained. We are here to please the Lord. So na ako'y hangyo sa iyong tanan, palihog ta sa pagtindog. Okay na to, Brother Jonathan? Kuha na to mga Biblia, ug abrihan nato diri sa 1 Samuel chapter number 4. 1 Samuel chapter number 4. Now, because of time, dili na to basahon may gala ang tanan nga mga bersikulo diri tungod sa oras. Kay maningkamot ko, daghan man ko mga punto karong buntag. And maningkamot ko, humanon nako ang tanan sulod sa 45 minutes. Maningkamot lang ko, okay? Pero kung dili man gani, maabtan ko sa kong oras, dili na ako matakel ang uban. So, kung asa ra to kutob, ang maabot nako, maura pod ang akong ihatag sa inyo, ha? Okay? Pero maminaw ta mga higala. 1 Samuel chapter number 4, and basin na ay mga bisita na ito nga walay mga Biblia or mga new convert nga walay Biblia, palihog i-share na lang ang imong Bible. Kung ikaw Kristohanon ka, magani kag simba dapat magdala kag Biblia, dili lang ka magsalig sa projector. Kaya kung magsalig ka sa projector may gala, ang problema ana mga igsoon, dili ka makakaton sa pag-open sa imong Biblia. Amen? So importante magdala gyud Bible kay mga believers man ta. Amen? 1 Samuel chapter number 4, dili na tamo diretso mga igsoon sa bersikulo 19. And his daughter-in-law. Okay, kini ang asawa ni Phinehas, ang anak ni Eli. Nga mao ang high priest ani nga panahon dito sa Israel. And his daughter-in-law, Phinehas' wife, was with child, near to be delivered. And when she heard the tidings that the ark of God was taken, and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and travailed, for her pains came upon her. And about the time of her death, the woman that stood by her said unto her, Fear not, for thou hast borne a son. But she answered not, neither did she regard it. And she named the child Ichabod, saying, The glory is departed from Israel, because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband. And she said, The glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. Magampo kita ang Diyos, magpanalangin sa iyang pulong karong buntag. Amahan na mong langit nun, salamat kayo Lord sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat Amahan for giving us another day and another week, Lord, to walk with you and even, Lord, to worship you today. Salamat sa mga katawhan nimo nga nagsimba karon. Labi na Ginoo sa mga bisita pod nga ning join sa amo ang panagtigom. Panalangin ni Amahan ang matagusa nga ni adin ni karon, panalangin ni ang mensahe. Panalangin ni Amahan ang akong pagwali, Lord, please give me your anointing. Fill me, Lord, with your wisdom and with your Holy Spirit. Lord, I acknowledge nga wa jud ko'y mahimo Ginoo kung wala ka. It is only by your grace nga ako makatindog karon at ubangan sa mga tao o mawali ang imong pulong. But Lord, ako'y hangyo sa imo nga ikaw mag-intervene ka. Maglihok ka Ginoo sa tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing karon. Lord, kung unsa man ang spiritual needs sa matag individual karon, even sa Church of God, I pray Ginoong Dios nga matagbo Ginoo ang espirituhanong panginahanglan aron dili mahimong kawang ug dili mahimong sayang ang oras nga gihatag sa mga tao nga nagsimba karon. Amahan among itugyan ang kining tanan diha sa imo ug kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong bunta may gala is goodbye to glory. Now, ang libro sa 1 Samuel is a transitional book sa history sa Israel. Kung inyong tanawon may gala, gikan sa period sa mga judges hangtod sa time sa mga hari. Kung inyong tunan may gala ang book mga igsoon, kaninga panahon, the Bible says, every man did that which was right in his own eyes. Ang mga katawhan sa Diyos kay nangabugnaw ani nga panahon, naging careless o nag-compromise. It was an era of spiritual decline. Kung tanawon ninyo may gala ang kinabuhi sa mga
sa mga katawhan sa Dios ani nga panahon nagkaubos gyud ang ilang spirituality. Now in 1 Samuel si Eli was the high priest ug ang iyang mga anak si Hophni and Phinehas mga dautan ni sila nga mga lalaki. As the Bible says, they knew not the Lord and they were the sons of Belial. And these men abused their priestly position. Ang Israel ani nga panahon ay religion pero walay pagkamatarong. Naay ritual pero walay reality. Naay ceremony pero walay conviction. Now in 1 Samuel chapter number 4, ang mga Israel nakig-away sila batok sa mga Filistihanon. And the Bible says, kung inyong basahon mga igala ang 1 Samuel chapter number 4 in verse number 4, that Israel was smitten before the Philistines ug ang mga Philistines nakapatay sila og 4,000 ka mga lalaki gikan sa nation Israel. Now tungod mga igala sa nahitabo ang Israel gusto sila mobalos. So ang ilang gibuhat kay ilang gikuha ang Ark of the Covenant dito sa Shiloh thinking nga kung naa ang arka mudaog sila. Pero ang nahitabo kay napildi gihapon sila ug karon mas daghan ang nangamatay kay kung 4,000 sa una nilang pagpakigbatok sa mga Philistines karon may gala ang namatay 30,000 ka mga sundalo apil ang duha ka anak ni Eli nga si Hophni ug si Phinehas. Ug dugang paana ang Ark of the Covenant nakuha pud sa ilahang kaaway. Now, one of the problem of Israel was this. Instead nga magsalig sila sa Diyos, nagsalig sila sa symbol nga maong Ark of the Covenant. Nagtuo sila nga kung uban nila ang arka sa Diyos sa gubat, mudaog sila, pero ang wala nila na-realize may gala nga ang presensya sa Diyos ning biya na sa ila tungod sa ilang sala ug wala po nila na-realize nga ang arka dili na mao'y source sa kadaugan. The source of victory is not the ark, but the presence of God. Di ba, gingon ni Kristo may gala in John chapter 15 in verse number 5, without me, ye can do nothing. You see, the ark was not the source of victory. The source of victory kay ang presensya sa Diyos. Bisag sa atong kinabuhi mga igala, ang source, ang tuburan sa atuang kadaugan o success sa atuang Christian life, dili ang atuang abilidad, dili ang atuang personality, dili ang uban nga mga tao, dili ang mga butang nga nasa ato, kundili ang gahom sa Dios nga maglihok sa atuang kinabuhi. As long as ang presensya sa Dios nasa ato, naay kadaugan nga masinati nato sa mga tao. And when the ark was captured, si Eli mga igsoon nga gibalitaan atong usa ka lalaki nga gikan sa tribe sa Benjamin, the Bible says that he fell on his seat, nabali ang ihang liog ug namatay siya. Ug ang iyang duha ka anak namatay pud. Ug ang iyang daughter-in-law samtang manganak siya, nagapanganak siya, iyang ginganlan ang iyang anak og Ichabod. You know why? Because maybe mga igso, naguna-una siya nga ang nasod nila napildi na. Ang high priest namatay. Ang iyang duha ka anak nga supposed to be successor niya namatay na pud. And now, the Ark of the Covenant was gone. And now, because the Ark was gone, God is gone. Ang Diyos ning biya. So she named her child Ichabod, meaning the glory is departed from Israel. Beloved, karon daghag mga Kristohanon, daghag mga kasimbahanan, nga kung imong tanawon active sila. Puno ang ilang mga services. Na sila mga programa dira silang church, na sila music, but the sad reality is the glory has departed. You see, they have the form, but no fire. They have the motion, but no mission. They have the worship, but no wonder. Ug ibabaw sa mga pultahan sa daghang kasing-kasing,
ug mga simbahan karon nasulat ikabod ang himaya ning biyak. Or we can say goodbye to glory. So this morning, tadawon na tutulo ka mga butang sa ato ang mensahe. And I hope mga igsoon nga maminaw ta. Kay basin ikaw ning gistoryahan sa Ginoo karon. Please, open your heart. Ayaw ipatigbabaw imong garbo. Kay usa sa mga rason nga nung dili ta ma-restore sa ato ang pakiguban sa Dios, dili mo balik ang Ginoo sa atong kinabuhi, tungod puno ta og garbo. So please, open your heart, open your mind. Kay basin ikaw ning gistoryahan sa Ginoo karon. Atong hisgutan karon the reasons why glory departs. The second thing atong paghisgutan is the result when glory departs. Ug ang ikatulo is the road to recovery the glory. Ang unang hisgutan atong may gala is kaning una, what's the reason why the glory departs? Nganong ang himaya sa Ginoo mobiya? Now let me give you may gala pipila ka mga subpoints mga igsoon. Para may gala makita nato in a biblical way unsay hinungdan nganong usahay mubiya ang himaya sa Dios sa atong kinabuhi, sa atong pamilya o sa atong simbahan. Una sa tanan, because of the corruption of sin. Kaya ang sala ginaalaw na. Kung sa pamilya pa na ay mga ginikanan, ginatolerate nila ang sala na ginabuhat sa ilang mga anak. Kung sa simbahan pa, ang sala ginapasulod na. Ang sala gina-welcome na. Ang sala wala na gina-tolerate. And often, how many churches are guilty of this? Nga bisag kay balo sila nga naay member sa church nga nagpakasala, meaning, naay uyab nga unbeliever? Naay ka-live-in? Nagasugal? Nagapanigarilyo? Nagasabong? Nagainom? Babae nga na sexy, nagapantalon, ladies, immodest, nagasayaw-sayaw diya sa kalibutan, ginapakanta gyapon sa choir. Ginapakanta gyapon og special number. Ginapatudlo gyapon sa Sunday school. Ginapatudlo gyapon sa mga bata. Ginapadala gyapon og grupo sa mga young people. You say, Pastor, kung dili na sila ibutang, kinsa may magdala? You know what? Dili ka na ang imuhang tagaag concern mga igsoon. Ang imong dapat nga naon, what will happen, panalitan. Amot kung kisay youth director, dili ikaw akong ginapoint ha? Okay? Example, gamito nato ang kaning sa youth department. Unsay mahitabo sa mga young people kung ang himuon nga leader nila kay naay uyab nga unbeliever or naay ka-live-in. Those young people na nagtanaw siyang leadership, musunod sa iyang binuhatan. O ang mga young people, magkinabuhi po sila sa sala. And the church will be corrupted, mga igsoon. O kung ang iglesia mahugawan tungod sa sala, ang Diyos mohawa. Kaya ang Diyos balaan, mga igsoon. Ang Diyos matarong siya. Di siya makahimo sa pagtanaw og dautan. Mao na may gala, bisag na ang arka sa Diyos. Diya sa Israel, ang Diyos wala na. Diya sa arka, kay ning hawa ang Diyos. Because the children of Israel were corrupted by sin. What will happen to your home? Unsay mahitabo sa imong kinabuhi? Unsay mahitabo sa imong mga anak? Unsay mahitabo may gala sa mga tao nga nasa imong palibot o sa mga tao nga nagsunod sa imuha? Mao na kung i-welcome nato ang sala, muhawa ang Ginoo. Nakapansin mo may galang anong naiusay mga gala diya sa inyong panimalay? Na bisag na manunta mo yung mga gamit, kumpleto mo. Walay rason ninyo nga dili mo magmalipayon pero nganong naiusahay may gala nga hawang, gubot, samok, si mama o si papa sigig away, ang mga anak garibelde sa ilang parents. Kay basi na sala nga inyong ginatolerate. Nga nung usahay kung magsimba ta, uga ang atong pagsimba.
kay naisala nga ato ang gi-welcome sulod sa iglesia sa Dios. Si Hophni at si Phinehas, na sila'y position mga higala, pero gi-abuse nila ang ilang priestly position ning biya ang Ginoo. Sa diyang si Asa may galaan naghari dito sa Juda, kaya wala mo sa gibuhat ni Asa, iyang gipang tanggal ang katong mga ribulto, o iyang gitanggal ang iyang inahan, isip usa ka reyna dito sa Juda. Because her mother worship idols. Pwede na ito basahon para makita ninyo mga higala, para di mo magunaw na gamihin mo kong storya. 2 Chronicles chapter number 15. In verse number 16. Check na one time. Tanawan niyo may galang pulong sa Diyos. And also concerning Maacah, the mother of Asa, the king. Tanawa, he removed her from being queen. Why? Because she had made an idol in a grove. And Asa cut down her idol and stamped it and burned it at the brook Kidron. Nganong gitanggal? Bisag mama niya. Kaya kung ipabilin gyapon niya sa ingunana nga posisyon, ang Diyos ang muhawa. Higala, kung gusto tag restoration, wala ko gawali sa inyong revival karon, humana ang revival. Salamat sa Diyos sa lesson ni Pastor Toto, revival. Ang ako ang focus karon, restoration. Na yung mga uban, bisag na-revive, wala pa na-restore. Pwede ta ma-revive, pero ang mga idols sa tuwang kinabuhi, naapagyapon. Kung napagyapon, walay restoration nga may tabo. Ngayon sa kayang pastor, mga igsoon, nagapil siya pastor's conference. Unya, ang ilang subject, may ilang nagihisgutan silang session kay, bahin sa ingon ani, basala. Now, after sa ilang session, may gala, na question and answer. Unya, ang katong young pastor, nangutana siya sa katong tigulang nga pastor nga nagtudlo. Pastor, what if kung ang tanan nga naay katungdanan sa simbahan nagkinabuhi sa sala? The old pastor said, ikaw ang magdala sa tanan. Nagtubag nga itong young pastor, bugat kayo, pastor! And the old pastor said, bugat jud, basta ang mga katawhan sa Diyos magkinabuhi sa sala. Mag-antos ang simbahan, mag-antos ang alagad sa Diyos, mag-suffer ang church, mga higala. But the old pastor said, you have to remove them and replace them, because if not, the glory will depart. Na yung mga uban, dili nila tanggalon. Nga naman, ang gadala sa usa ka ministry, basin, tungganan. Basin, kwartahan. Pero kay balo bumigala, kung sa giyon sa pulong sa Diyos, please, Proverbs chapter 15, verse 16, para makatunta. Gingon diri sa pulong sa Diyos, better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Mas maayo pa nga, gamay lang, basang tanan nga nagdumala, tanan nga mga leaders sila, adunay kahadlok sa Diyos. Kaya usaw man ang daghan kayo mga higala, pero ang tanan, na diyan nagkinibuhi sa sala, adunay kasamok. We don't want the glory of God to depart in our lives and in our place. Proverbs chapter 14, verse 34 says, righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Proverbs chapter 29, verse 2 says, when the righteous are in authority, the people rejoice. Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice? Kaya balo ba mo may galang anong dahil mga simbahan, bisag daghan sila mga programa, daghan sila mga ministry, walay kalipay. Because somebody nga nada sa posisyon na ay sala nga ginataguan o ginadala. The glory has departed. Para na restoration, gikan sa himaya sa Diyos, dapat limpyuhan ang simbahan, gikan sa sala. Limpyuhan ang panimalay, gikan sa sala.
Limpyuhan nato ang atong tagsa-tagsa nga kinabuhi gikan sa sala, kay tungod sa sala nahibulag ta sa Dios, but your iniquities have separated between you and your God. And your sins have hid his face from you that he will not hear. Ngano biya? Ang himayon sa Diyos, because of the corruption of sin. Ikadua, because of confidence in symbol instead of the Savior. Tungkol kay nagsalig sila sa simbolo, imbis sa manluluwas. Ang katong mga leaders, pwede na ito basahan 1 Samuel chapter 4, verse number 3. 1 Samuel chapter 4, in verse number 3, the Bible says, and when the people were come into the camp, napildi na sila ni, namatyan na sila 4,000 ka mga lalaki. The Bible says, the elders of Israel, kani mga elders, pwede na ito ni matawag mga elders sa itong simbahan, mga deacons, or kani mga trustees, mga igala. The Bible says, the elders of Israel said, wherefore hath the Lord smitten us today before the Philistines? Let us fetch the ark of the covenant of the Lord out of Shiloh unto us, that when it cometh among us, it may save us out of the hand of our enemy. So nagsulti sila, let us fetch the ark that it may save us. You see, the leaders trusted the ark not to the Almighty God. Daghang mga leaders karon nga mas tingsalig sila sa tao nga nay kwarta kaysa sa Ginoo nga mo'y source sa tanan nilang mga panginahanglan. Gusto lang ako i-remind ng tanan diri, Jeremiah chapter 17 in verse number 5, thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. Tinunglo ang tao nga mosalig og tao. No matter unsa ka kwartahan ng tao, no matter unsa ka mabilidad ng tao, no matter unsa ka skillful ng tao, no matter unsa ka talented ng tao, no matter unsa ka nindot ang personality sa ayaw may ninyo ibutang ang inyong pagsalig sa tao. Tinunglo ang tao nga mosalig sa tao. Napoy mga uban nga simbahan karon nga bisag patay na ang espiritu sa simbahan, magpretend lang gyapon nga okay ang ilang church. Wa gyud gyapon sila nagpaubos sa tubangan sa Dios ug naghandom sa presensya sa Ginoo. Diha sa ilang kinabuhi. Pero imbis ka mao ni ang ilang buhaton, ang ilang ginabuhat mahila kay nagsalig lang gyapon sila sa ilang mga programa. Nagsalig lang gyapon sila sa ilang building. Nagsalig lang gyapon sila sa ilang mga tradition. Ladies and gentlemen, mga hinigugman ako sa Ginoo. Kay baluba mo unsay gusto sa Ginoo? Gusto sa Ginoo nga mosalig ta sa iya. Dili sa sistema. Dili sa tao, ni sa tao nga nay kwarta. Dili sa mga programa sa atong simbahan, kundili sa iya. Sometimes, we depend more on man more than God. We depend more in our music, in our ministry, in our buildings, than on the Master nga mao si Jesus Christ. Nakanibitaw na mga maayo man sila, ministry, program. These are good. These are blessings. Pero dili ni sila mo dapat sa liga na to. Di ba si Jesus Christ man ang head sa church? Busa dili ta mag-act nga mura kita ang head sa church. Kung gibutang ta sa Dios sa iyahang lawas, always acknowledge the head of the church, and that is Jesus Christ. Kaya kung naay mga problema sa simbahan, dili ikaw ang makasulbad ang ulo sa simbahan nga si Jesus Christ. Gibutang lang ka diri. Jeremiah chapter 17 in verse number 7 says, blessed is the man that trusteth in the Lord. Bulahan ng tao nga nagasalig diya sa Ginoo, and whose hope the Lord is. Psalms chapter 125 verse number 1. Basahon na to. Psalms 125 in verse number 1. Nindot kay ni. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion. Ikaw nga nagasalig sa Ginoo, likon ka sama sa bukid sa Zion. And the Bible says, which cannot be removed, but abideth forever. Kaya bala ba mo nga nung na mga kinabuhi karon nga tarog? Karon ni mga simbahan karon may gala natarog sa mga pagsulay, sa mga bagyo mga igala, tungod kay wala ang ilang pagsalig sa Ginoo.
nasa tao nga nay gahom, nasa tao nga nay kwarta, nasa ilang talento, nasa ilang personalidad, nasa ilang abilidad. Amen ba? Zechariah chapter 4 in verse number 6. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power. That's influence, power, authority, but my spirit. God said, but by my spirit. Pamina mo, matag family nga na diri. Matukod ang inyong simbahan, dili pinaagi sa imong maayo magdala sa inyong panimalay. Matugod ang inyong pamilya, pinaagi sa gahom sa Diyos. Pinaagi sa Espiritu Santo nga nagpatunga sa inyong panimalay. Mga Kristohanon, kaya ba mo unsay makapa-establish, unsay makapatukod sa iglesia? Ang gahom sa Diyos. Dili ang atong kusog. Psalms 20 verse 7 says, Some trust in chariots, and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Sa mubiya ang himaya sa Diyos, kay wa na nakatutok ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Pag naay problema, pangitaon na natutong tao nga nay kwarta. If we keep on doing that, madungagan na po naglahi nga problema. Madungagan na po naglahi nga problema. Madungagan na po naglahi nga problema. Hangtod mo give up ka ng mga butangan na. Ikatulo. Una, because of the corruption. Ikadua, because of the confidence in man or in the symbol, not in the Savior. But ikatulo, because of compromise with the world. Be not conformed with the world. James 4 verse 4 says, the friendship of the world is enemy with God. You see, ang Israel, gusto sila maisama sa uban ng mga nation. Karon may gala, many Christian want to be accepted by the world more than they want to be approved by God. You know what? Kung ang simbahan, magpaangay-angay siya sa kalibutan, kung iyang i-allow ang kalibutan nga, hulmaon siya, ang Ginoo muhawa. You see, the problem with Israel, gusto sila kadaugan, pero di sila gusto purity. Gusto sila success, pero di sila gusto magkinabuhi nga putli para sa Dios ug sa iyang himaya. Kita, sige lang tag-ampog kadaugan. Kadaugan sa revival. Kadaugan sa church anniversary. Kadaugan sa missions conference. Kadaugan sa Thanksgiving. Kadaugan sa say. Kadaugan sa youth activity. Kadaugan sa orchestra. Kadaugan sa choir. Pero kung ingnon ta sa Ginoo may gala, be ye holy for I am holy. Dili ta gusto og holiness. You see, the glory will never stay where the world is entertained. Amen? So, i-check na lang daw. Sa imuhang kinabuhi karon, have you entertained? Have you allowed the world to conform you? Let's look at our church, mga igsoon, karon. Kaya balo mo among simbahan, dili siya dako, sama diri. Dili daghang mga membro sama diri. But I can tell you this, may gala. 95% sa mga member dito sa among simbahan, nagsunod kang Kristo. We cannot compromise with the world. Kaya kung mo compromise ta, mubiya ang Ginoo. Ikaw pat, because of carelessness in worship. Let's check my time. 11:45, kukutob. The Bible says, John 4 verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Matthew chapter 15 verse 8, nag-iyon si Jesus Christ, may gala, these people draweth nigh unto me with their mouth, but their heart is far from me. I want you to understand this, may gala nga, ang pagsimba, dili lang ni siya ritual.
sa pagsimba na to, kinahanglan dyan nato ang presensya sa Diyos nga maglihok. Sa atong pagsimba, kinahanglan dyan may gala, nga ang atong kasing-kasing matinud-anon siya. You know, the problem of Israel, they used the ark as a lucky charm, not as a symbol of holiness. Daghang mga tao, gasimba may gala, pero tanawa. Makita ninyo, dili balaan ang ilahang pagtratar sa pagsimba. If you truly understand that the house of God is holy, may gala, paminaw, every time magsimba ka diri, na kay receptive nga kasing-kasing, na kay teachable nga espiritu, humble ang imuhang kinabuhi, kay kining lugaran ni, gipuno ni sa presensya sa Dios. Kinsang imong gisimba, kung masilo ka sa wali. Now, Israel turned worship into routine. They have outward form, but no inward fire. In the same way, sa church, daghan ang nagakanta, pero wag kasimba. Daghang nagalaga, pero wala ang kasing-kasing. Dili gusto ang ginugpike nga pagsimba. Because when worship becomes empty, tradition, instead of a holy transaction, ang himaya sa Diyos, bubiya. Sunod, because of time, because of conceit and pride. Kung ang imong tuyo sa pag-arig simbahan, magpasikat ka, magani kang simbahan, imo ipatigpabaw imong garbo, the Bible says, pride goeth before destruction. 1 Peter chapter 5, verse number 5 says, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. You know what? Israel thought victory, ang kadaugan, nagadepende sa ilaha. Kaya wala mong say problema sa garbo, pride always pushes God out. Kung atong kaugalingon ang atong ipatigbabaw, ang atong ginapagawas na to, ang Diyos dinhing dapita. Ang garbo mo na magpalaya sa imaya sa Diyos. Kung ang taon na ang gihimong sentro sa simbahan, paminaw mo mga igsoon, dili na magpuyo ang Ginoo dinhing dapita. Pwede mo na ikaw nga nakaroon diri, or maybe you're serving God in one of the ministries in this church. How is your heart and your spirit? Puno ka ba sa pagkamainobsanon o puno ka ba sa imong garbo? We're not here for ourselves. We're not here to make a name to ourselves. We're here to lift up the name of Jesus, who is the head of this church. So, muna siya mga yala ang mga rason nga nung ang himaya sa Diyos mubiya. Na pwede may gala, before ka masilo, i-examine sa ang imong kaugalingon. Nabay sala, di asay muhang kinabuhi karon nga imong ginatago o ginadala. Asa man, nabutang ang imuhang pagsalig sa tao, sa butang, sa imong kaugalingon o sa Diyos. Nag-compromise ba ka? Naging careless ba ka? Or garbuso ba ka? Because kung naana siya sa imong kinabuhi, point number 2, maunay makita karon sa imong kinabuhi, sa inyong panimalay, o sa atong mga kasimbahanan. Una sa tanan, the result when glory departs. Unsay mahitabo kung mawala ang himaya sa Diyos, there will be defeat. Nay kapildian! Sa una, wag yun napildi ang Israel sa mga Filistianon. Pero karon napildi sila. Namatyan sila 4,000 sa sugod. Sa ikaduha, namatyan sila 30,000. Ang mga anak may gala ni Ilay namatay. Napildi sila sa ilang kaaway. Higala, gingon may gala sa atong Ginoong Kristo. Kung kita ma-detach diha sa iyaha, wag yun tay mabuhat. Bisag unsa pa ta ka maayo. Bisag naapatay mga abilidad may gala. Without Him, we can do nothing.
God. Huwag tayo mabuhat. Ang simbahan nga walang presensya sa Ginoo, mapildi bisag unsa pa kamaayo. Naay kapildihan. Ikadua, naay kamatayon. Mugawas ang kamatayon. Kamatayon sa pastor. Kamatayon sa spiritual. Kamatayon sa moralidad. Kamatayon sa emotional. Nga naman, ang bunga kanunay sa kamatayon, mga igala. Ang bunga kanunay sa sala, kamatayon. For the wages of sin is death. James chapter 1, the Bible says, mga igala, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Proverbs chapter 29, verse number 1, he that hardeneth his neck shall suddenly be destroyed without remedy. You see, pag mubiya ang Diyos, ang kinabuhi mubiya pun. Have you seen a home? Have you seen a church? Nga bisag na ay mga tao may gala, pero kung ikaw musulod diha, di ni mo ma-feel ang Espiritu sa Diyos nga magliho ka ng simbahan. Nga naman, namatay na. You know why? Because the glory of God departs. Si Eli namatay. Ang iyang mga anak namatay. Ang Espiritu sa nasod namatay. And that is a clear picture of spiritual death. Kung di ta gusto may gala mamatay, nakisa rin siya, every time magsimba ka may gala, gusto may gala nga buhi. Excited ang tanan. Malipayon, manasigon. Dili ba? That's the kind of spirit that we want. Pero magsimba kami, pagsulod pala yung gamukot ng mga nawong. Asa naman to make a joyful noise unto the Lord thy God. Pagsulod pa lang, gamukot na. Dapat kung magsimba ta, Sabata, mugrita. Ay, may bunta, kumusta? Nalipay dyan ko nga nakakaroon din sa simbahan. Make a joyful noise unto the Lord thy God. Dili kay pag-abot diri sa simbahan may galawaan na. Way tingog-tingog, di mo lingi og mga tao. Patay. Amen. Kaila bang magsimbahan nga buhi sa programa pero patay sa presensya? Na mga simbahan may gala paminaw. Nga nakita na ako may gala, giwalihan ako dito may gala sa Davao del Norte. Amen. You see? Ang resulta pag mubiya ang himaya sa Diyos paminaw, naay kapildihan, naay kamatayon, naay kangit-ngit. There will be darkness. There, paminaw, without the glory, ang kahayag mungit-ngit. Ang discernment mawala. Ang mga Kristohanon di na kailag sala. Di na makamatikod. Ang sala mura na lang normal. Nga naman migala, pag ang himaya sa Diyos, mubiya, na ikangit-ngit. Jesus said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. Micah chapter 3, verse number 6, it shall be night unto you, and the sun shall go down over the prophets. Isik, pag ang himaya sa Diyos mubiya, ang kahayag, ang suga nga kaniadto gasiga karon mapalong na ug mungit-ngit na. Ug karon ang sala murag dili na nimo tanawon nga sala. Sin. Ang sala karon ginadawat na sa simbahan. Nga naman, naay mga simbahan karon ang ilang gi-after na lang, ang attendance na lang. Ikaw pat, there will be discouragement. Dalion ako ni, there will be discouragement. Meaning, ang kalipay o kadasig, mapulihan o kasubo o kakapoy sa pag-alagad. Basin ikaw ni ba, no? Basin ikaw ni karon. Nagapangalagad ka, pero muragwa na kay gana. Kapoy na ka. Murag, mapugos na ka karon. Patay na. That's why David said, restore unto me the joy of thy salvation. Because when David sinned, paminaw, nawala ang iyang gana. Nawala iyang kadasig. Nawala iyang kalipay. When the glory departs, ang kalipay po mubiya. Ang pagsimba, mura na nagtrabaho. Mahimo ng trabaho. Ang pag-alagad, mahimo na siyang struggle sa simbahan. Dili na
nimo maisip ang pagalagad nga usa ka pribilehiyo. Maglisod na ka, daghan na kag bagulbol. Joy lives. And worship becomes work. And service has become a struggle to you. Dapat maguting na. After sa gibuhat ni Kristo sa ato, ingunahan niya na mga lagad sa Ginoo? Ingunahan niya na magsimba sa Ginoo? Wanay kalayo? Basi na-discourage ka, kay basi na isala. Kasi pasangin lang pa natong ubang mga tao anong na-discourage siya. Dili! Ikaw ang nagpili nga magpadaog ka sa imong discouragement. Pwede ni mo piliyon may gala? Nga dili ka magpadaog sa imong discouragement. Like David, he encouraged himself in the Lord is God. There will be discouragement pag mubiya ang himaya sa Diyos. Busa, paminaw, kita sa simbahan may gala, dito sa museo, tinabangay good me dito. Because we are connected to each other. Pag ang atong kauban, maluya, maapektuhan ta, tama? Oo. Dasigo ni mo na. Kung ikaw pa ang naikusog, dasigo ni mo. Ayaw pagluya-luya, Brad. Sister, ayaw pagluya-luya sa pagalagad sa Ginoo. Uy, sabot-sabot ta, bahalik tagbisit. Uy, mag-appeal ta ng Bible study. Because it's a privilege to do that. Para mubalik po ang gana sa Ginoo nga mulihok siya sa atong kaliwala. There will be another reason. There will be division. Di na ako nisikutan, kay nahiskutin ni Pastor Toto ganina. Na division. Can two walk together except they be agreed? Nga naman, na division. Kay gingon ni Pablo may gala, for ye are yet carnal. Diha sa inyo ha, na ay pagsina-sina. Na ay away-away. Higala, when the glory departs, ang unity mabuak. Ang mga katawan sa Diyos magsiging away sa way hinungdan ug sa gamay nga butang. Imbis unta nga mag-ampo. Amen? Kung ang espiritu sa Ginoo, wala nang espiritu sa panagbanggi musulod. Instead of power, there's politics. Ang simbahan mura naghihimong politiko. Instead of compassion, there's comparison. Magsiginag ka ng compare. Ngunang di nakapangalagad o tarong. Sunod, because of time, there will be despair. Di na ako yung there will be despair. Kung saan man ang despair, ang paglaom ba nawala? Mawala ang paglaom pag mubiya ang himaya sa Diyos. You know what? The Bible says, Proverbs chapter 29, verse number 18, where there is no vision, the people perish. Pwede na ito basa Lamentation chapter 1 in verse 1 and 2. The Bible says, may Lamentation chapter 1 in verse 1 and 2, how that the city sits solitary, that was full of people. How is she become as a widow? She that was great among the nations and princess among the provinces, how is she become tributary? Verse 2, she weepeth sore in the night, and her tears are on her cheeks. Among all her lovers she hath none to comfort her. All her friends have dealt treacherously with her. They are become her enemies. Kita ninyo, when the glory departs, ang vision mamatay, o kung mamatay ang pananawon, mawala ang kalayo. Mawala ang kaugmaon. Mawala ang focus. Kay nawala ang vision. Mamatay ang vision kung ang himaya mo biya. Sunod, because of time, daghan pa akong gusto explain na ni, sunod may gala, there will be departure of God's presence. Pag mubiya ang himaya sa Diyos, ang presensya sa Diyos mubiya po. Ezekiel chapter 10 verse number 18 mga igala, the Bible says, then the glory of the Lord departed from off the threshold of the house. Si Samson may igala in Judges chapter 16 verse number 20, nagtuo nga abi niya ang Espiritu sa Diyos na pasayaha.
The Bible says, Judges chapter 16, verse number 20, he wist not that the Lord was departed from him. You know what? Like Samson, ang Israel, wa sila kay balo, nga ang Diyos, ning hawa na di ay sa ilaha. Kay balo ba mo, unsang pinakasubo nga kahimtang, kanang nagtuo ka ba nga okay pa ta, pero wala na di ay ang Ginoo. Amen. Pwede mo tana, okay pa na inyong pamilya? Okay pa na imong kinabuhi? Okay pa na itong simbahan? Basig abira ni mo okay. Pero basin wala na ang Ginoo dire. Sunod, there will be dryness. Kung wala na ang presensya sa Diyos, ang resulta pag mubiya ang himaya sa Diyos, na ay pagmala. Ang spiritual nga kinabuhi, mamala. David said when he was in the wilderness, mahigala, my soul thirsteth for thee in a dry and thirsty land. Gibadlong sa Diyos, may ilang usas sa church dito sa Asia. Nga naman, nagsulti sila, we are rich! And God said to them, and knowest not that thou art wretched, miserable, poor, and naked. Abi na to, okay pa ta! Pero ang tinuod, mga igsoon, we are miserable na di ay. When the glory departs, worship becomes dry. Ang pag-ampo, magmala. Ang serbisyo, mahimo ng mechanical. Walay kalayo sa pagsimba. Kung sa'y pasabot na pasabot, walay kalayo sa pagsimba. Buot pasabot may galaw, wanay ganahan magsimbag midweek service. Usa sa mga timailan, pamina mo, sa usa ka simbahan nga healthy, dili tood mga ilaw, 100% ang musimba may gala kung midweek service, pero may gala, at least 80% sa mga members sa church, musimba og midweek service. Pangutanang, ano wala makagasimbag midweek service? Ning biya na siguro ang Ginoo sa mga igsoon. Wanay kalayo sa pagsimba, wanay gana magsimbag midweek, ug wanay gusto mo balik, simbag Domingo sa hapon. Kasagaran ba ng paminaw sa mga dito sa musimbahan, kasimba lag Domingo sa buntag? Nga di na mo balik paghapon, kato nga mga Kristohanon, mga half-hearted to kasing-kasing sa Ginoo. Wanay kalipay sa pagampo, meaning wanay ganahan mo apil sa prayer meeting. Wanay kusog sa pag-alagan, meaning wanay interesado mga abing ug kalag. Pwede mo tana, kung i-announce diri nga mag-soul winning ta, let's go, soul winning! Dito sa mga simba may gala, nag-saturate may mga igsoon. Sunday afternoon after the service, praise God, mga gala, daghag mga members sa mga simbahan, ga-appeal og saturation nga soul winning. Na ay pagmala, di na nimo makita ang passion, di na nimo makita ang kainit, di na nimo makita mga igala, ang gugma sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagsimba sa Ginoo. Dry worship, dry prayer, dry soul, and dry service. Sunod, because of time, there will be disgrace. There will be disgrace. I have 10 minutes. There will be disgrace. Ang simbahan, mahimong katawanan sa kalibutan. The Bible says, sa tong text, Israel was smitten before the Philistines. Pwede basahon na to, Romans chapter 2, verse number 24. Gingon na sa Bible, Romans chapter 2, verse number 24. Ang pulong sa Diyos, nagingon mga igala diri sa tuwa. Romans chapter 2, in verse number 24, for the name of God is blasphemed among the Gentiles through you. You see, pag ang himaya mo biya, ang testimony sa mga katawhan sa Diyos, madaot. Kung mawala ang himaya, ang simbahan nga kaniadto ginaadtuan og mga tao para diha magsimba sa Ginoo, karon ginakatawan na. They mock the church of God. You know why? Ning biya ang himaya sa Dios. Tanawan niyo ang first century church, Acts chapter number 2. The Bible says may ginakahadlukan ang kanang church sa Jerusalem sa ilahang community. Taas og respeto ang mga dapit diha sa ilang palibot sa ilang simbahan. You know why? Because the glory of God rested on their church. Okay.
Okay ba ta? Interesado pa mo? And then, mo ni siyang katapusan, there will be deficit in blessing. Paminaw, ang resulta, pag mubiya ang himaya sa Diyos, na ay deficit sa panalangin. Dili mahimong igo ang provision sa atong mga panginahanglan. Pastor, tinuod na, naba na sa Biblia, naan. Akong ipakita sa inyo, pag mubiya ang himaya sa Diyos na ay deficit. Haggai chapter number 1, basahan na to, verse number 6. The Bible says, ye have sown much, nakagitanom, nakagipugas, and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages, yung nakadawat og sweldo, earneth wages to put it into a bag with holes. Unya magwonder ang mga katawan sa Dios, nganong naingon ani mani ang among kinabuhi. Nganong naingon ani mani ang among pamilya, nganong naingon ani mani ang among simbahan. Nganong naay mga kakulangon. Nganong dili siya igo makabayad sa mga panginahanglan sa among balay. You know why? Because the glory of God departed. And God said in verse number 7, the Bible says, verse number 7, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Pamalandungi ang inyong mga dalan. Pamalandungi ang inyong kinabuhi. Pamalandungi ang inyong mga binuhatan. Ngano ka? Dili na sufficient ang provision. Namang ta kay trabaho, pero nganong dali mahurot imo ang sweldo. Namang ta kay nindot nga negosyo, dakog income, pero nganong kulang gyapon. Ngano man nga bisag natay ani, di man gyapon ta makontento. Nganong nay mga kulang? Kay ning biya ang Ginoo, pag mubiya ang Ginoo na ay deficit. Hello? Na ay deficit sa mga bayrono nato diya sa tumbalay. Di ta kabayad og kuryente on time. Di ta kabayad og tubig on time. Hello? Na deficit? Pwede mo ta, deficit ba inyong family? Namo ta kay sweldo, di ba? Pero ngano ka? Di ba nakay negosyo? Di ba dako kag income? Pero ngano man, dili ego. Higala paminaw, ang usa sa mga timailhan nga naa bitaw ang presensya sa Dios, bisan pa dili ka dakog kita, bisan pa dili ka dakog sweldo, maigo gihapon ang tanan nga panginahanglan. You know why? Because God is our provider. Amen. Amen. Israel learned that without God's presence, bisag napa sila maang kunumaan kulang gihapon ug hawang gihapon. Daga sila trabaho, pero dili sufficient ang ilang provision para silang need. Naa sila mga programa, pero walay gahom. Na ay deficit ba? Kasabot mo deficit? Kulang ba? You know what? Usa sa mga timailhan, paminaw, pag ang presensya sa Diyos, diha sa church naa, paminaw, bisan pa mga igsuon, ang tanan nga mga membro, ana nga iglesia, mga normal lang o ordinary lang nga member, nga naalay simple nga panginabuhi o trabaho. Dili dagkog sweldo, dili dagkog income may gala, paminaw, dili gyud na ma-deficit. But the moment ang church mag-deficit siya, paminaw, mao nay usa ka butang, kinahanglan, hinuktukan na to. Ang himaya sa Diyos ning biya. Amen ba? Okay. Murag na yung mga naigo diri no. Murag gamugot ang mga nawang. Please, ayaw. Amen? Take it as a learning. Pamalandungi.
Pag una-una, asa ka mo lugar? Asa ang dapat nimo bag-uhon sa imong kinabuhi? Kay kitang tanan nangandoy ta nga panalanginan sa Ginoo. Amen. So imbis malain-lain ka dira, ayaw. Magpasalamat sa Ginoo. Salamat Ginoo, gitagaan jud ko nimo ani nga mensahe para gyud na sa ako. Kay kami sa akong pamilya, sige ra migsimba pero gapait lagi mi. Na ako'y trabaho pero di gyud lagi mi kabayad og kanang di mi kabayad sa due date. Sa mga bisag sa internet lang namo di mi kabayad. Mo na mga Kristohan na may gala, paminaw na mga Kristohan na puno og utang. Nganuman wa na ang Ginoo nakig-uban sa ilaha. Giingnan sila sa Ginoo, paningkamot mo inyuha diha. Amen. Uy, tama na ko. Tama na, 11:48 na. Dili na ako mahatag sa inyo ha, ang dalan aron maka-recover ta sa glory sa Ginoo. Ako na basahan, pwede ana na lang. Diretso na lang ha, paminaw. The road to recover the glory. Una, return to God in repentance. Pag hinulsol yun. Kasabot ng pag hinulsol, isaligway ang imong sala. Mo na pag hinulsol. Dili kay mangayo lang kagpasaylo sa Ginoo diri sa altar niya pag uli nimo, buhaton ang gihapon nimo ng salaan ang imong ginagawa nimo. Return to God in repentance. Renew your relationship with God. Baguha! Sunod, restore the Word of God in the center. Ayaw niyo himuha nga sentro ang mga programa sa simbahan. Himuha niyo sentro ang pulong sa Diyos. Dini nga simbahan. Lift up the name of Jesus. Lift up the Word of God. Ug mubalik ang presensya sa Diyos. Sayang, di na kumata ang mga verse. Rekindle the fire of prayer. Kasabot ba mo, sindi hibalik ba? Yun naman, kung magkuhan ka ng mga kahoy, di ba no? At first, init, di ba, kusugin kalayo, di ba no? Kusugin kalayo, no? Pero may gala, magtaw-taw na muhinay ang kalayo. Kung dili mo na dungagan og kalayo, what will happen? Sorry, kung dili mo dungagan og kahoy yung sa may tabo, may gala, mapalong siya. Mubaga na lang. Higala pa minaw. Samtang naapay baga, butangin na pod og kahoy. Huyupin. Kuwag paypay. Hangtod mo dilaab na pod balik ang kalayo. Amen? Wa kay gana mag-apil sa prayer meeting. Kusa! Pugsa! Naluting ko na. Pugsa ang imong kaugalingon! Nga mo ang simbahan, mag-apil og prayer meeting. Amen? Amen? Sayang. Remove the idols and iniquities. Paminaw may gala, ang mga idols, dili lang bato, dili lang mga revolto may gala, ang idols pwede ang imong kaugalingon. Nga naman, basi diya sa imong kaugalingon, mahigugmaon ka, kwarta, hakog ka, hambugira ka, gihimo nimong Ginoo ang imong kaugalingon. Sunod, rebuild the altar of worship. Paminaw, kung naay halaran, naay kalayo. Tama ba? Asa man ginasunog ang sacrifice sa altar. Pag paminaw igsoon. The Bible says, Romans chapter 12, verse number 2. Verse number 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen? Balik sa altar. Pwede mo tana, naga-forward ba bagyapon mo sa invitation? Sure mo? Or magpundo lang kada sa imong lingkuranan? Abi niyo, kung makabisita mo dito sa mong simbahan, every after preaching, ang tanan nga mga Kristohanon dito sa mong simbahan, muluhod sa Ginoo sa altar. Usay ako na lima tingalang, anong kadawali na ako magsige man sila forward. Naa sa ilaha ang pagkasinsero mga igsoon. Paminaw mo may gala, paminaw. Sayang ang iyong building, gihatag sa Ginoo, paminaw. Sayang ang atong panagtigom, kung sayang ang pulong sa Dios nga atong napaminawan, kung human nga madunggan nato ang pulong sa Dios, magpundura ka diha sa imo ang lingkuranan. Dapat dugmo ko ni, dapat may gala ba no? Ang atong kasing-kasing ba no? Ma-break ni ba ang atong kasing-kasing nato? Dili mga igsoon nga invitation. Narata dali lingkuranan, magpatahor-tahor ta, ay magkalain ha, amen?
Kami ito, magpanaana lang gihapon. Paminaw may gala, if we want the glory of God to return, kinahanglan, i-rebuild na to ang altar of worship. Amen. Oh, kamo mga young people. Ha? Kaya balo ba ka? Ano gipahimuslan ka sa yawa? Ug sa kalibutan, wa na jud kay dulduol sa Ginoo, there is altar. Katapusan, rely on the Spirit's power. Gusto lang ako encourage that whenever na I need nga mo arise diri sa inyong simbahan, sa inyong family, o sa imuhang kinabuhi, ayaw pagsalig sa imuhang abilidad. Ayaw pagsalig sa laing tao. Kay tinunglo ang tao nga mosalig sa tao. Salig sa Espiritu sa Diyos. Kay naalang na siya diha sa imuhang lawas. Amen? That's it mga igsoon. Conclusion na ta. Mga higala, ikabod does not have to be the last word para sa inyong kinabuhi o para sa atong simbahan. Kaya ba mo, ang himaya, pwede siya mubalik. Kung kita mubalik tao na sa Diyos. Draw nigh to God and He will draw nigh to us. You see, ang pangalan nga ikabod, pwede siya mailisan o Emmanuel. You see, pwede mo tana, kung sa'yo meaning sa ikabod, the glory of God is departed. Kung sa'yo meaning sa pangalan nga Emmanuel, God with us. Ang ikabod, pwede mailisan og Emmanuel. Basta kita, mga higala, paminaw ha, sincero gyud ta, nga maghinulsol ug mobalik sa Ginoo. Sincero ta nga magpaubos sa atong kaugalingon. Examine your heart. Has ikabod been written over your life? Church, have you lost the fire? Have you lost the passion and the fullness of God's glory? It's time for us to fall on our knees and cry, Lord, bring back the glory! Ibalik ang imaya, Ginoo! Don't let your life, your home, your church bear the name Ikabod. Balik sa Diyos sa dili paulahi ang tanan. For only then, we can say again, to God be the glory. Dili makakantang kaning nga simbahan og to God be the glory kung ang glory sa Diyos ning biya. Pag mubalik ang himaya sa Diyos, diha lang makakanta ta balik, to God be the glory. Ido ko atong mga ulo, piyong atong mga mata. I hope na bless mo sa mensahe karong buntag. Let's pray this morning, Lord, bring back your glory in my heart, in my home, in my church. Higala, kung tinuod gyud ta nga maghinulsol ug mobalik sa Ginoo, the ikabod will be erased and it will be replaced with Emmanuel, God with us. Pwede ta manindog tanan? Karon, siguro gistoryahan na tatanan sa Ginoo. Mudiretso na ta sa invitation. If God is speaking to your heart, gusto ba tawag restoration? Humanang revival, nakadungog tag lesson ka ganyan about revival. What we need right now is restoration. Pero aron ay restoration na ay repentance. Walay restoration kung walay repentance. If you are a member in this church, come to the altar. Pray for your family. Pray for your church. Get right with God. Kung dili tarong ang imong kinabuhi karon, itama ang imong kinabuhi. Promise to God, sugod karon, Lord, I will make things right. Pasayloa ako, Ginoo, sa akong mga kasalanan. Pasayloa ako sa akong pagkakalibutanon. Pasayloa ako, Ginoo, sa akong mga sala. Lord, maghinulsol ako na nang isalikway. Lord, ibalik ang himaya. Ibalik ang kalipay. Ibalik ang kalinaw. Ibalik ang imong himaya, Ginoo, kay imong presensya. Bring back the glory, O God, in my family,
in my life and in my church.